Binanata ni dating Senate President Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez. Ilang akusasyon pa ang pinakawala ng senador laban sa kongresista. Bumwelta din si Representative Romualdez at tinawag na DDS script ang talumpati ni Escudero. Si Daniel Manalasta sa detalye. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Maaanghang ang mga tirada ni dating Senate President Francis Chis Escudero nang tumayo sa plenaryo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Habang nagtatalumpati, tiyempo namang nandoon si Vice President Sara Duterte dahil sa pagdinig ng panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ilang alegasyon ang pinukol ng senador sa kongresista, katulad na lang sa flood control scandal, na ngayon ay ilang senador at kongresista na ang nadadawit. Kabilang narito si Escudero. Sabi ng senador, isa itong script na ang lalamanin umano ay ipitin ang ilang DPWH officials, pakantahin at magbanggit ng senador, habang pagtakpan daw ang mga kongresista. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. May mabibigat din na aligasyon si Escudero kay Romualdez tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na may kaugnay sa pondo na naka-FLR o ang for late release. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ng pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. I urge prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. Sagot naman ni Romualdez, napakinggan niya ang talumpati ni Escudero at ang napakinggan daw niya ay hindi isang expose, kundi isang DDS script. Recycle daw ang akusasyon, walang bago at walang katotohanan. Inakusahan naman ni Romualdez Escudero na ang talumpati nito ay hindi tungkol sa pananagutan kundi para isulong umano ang kanyang personal na ambisyon. Dinisenyo raw ito upang ipakita ang katapatan kay VP Sara at iposisyon ni Escudero ang sarili bilang kakampi ng bise sa 2028. Ani Romualdez, patuloy siya makikipagtulungan sa investigasyon. Walaan niya siyang tinatago at hamon niya kay Escudero kung tunay na pananagutan ang hanap nito sa presintoan niya siya magpaliwanag. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.